pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Kristo, kapayapaan ay sumating lahat, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Amen. Isang napakadakilang panahon na patuloy ng ating puso't isipan ay patuloy na pinapayapa ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang katwiran na tumataan sa ating mga puso at sa ating mga isipan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sa katotohanan po, sa lahat po ng mga minamahal na bawat bahagi ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, sa katotohanan po ay naparito sa laman ng ating Panginoong Kristo sa katuparan ng propesiya na isinulat ng Propeta Isaya na isisilang ni Maria ang kanyang bugtong na anak. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, naparito sa laman ng ating Panginoong Kristo. At sa paglipas ng mga panahon sa wastong gulang, nahayag sa atin nang siya'y hulihin, patayin, ipako sa krus at sa ikatlong araw muli siyang buhayin ng ating Ama. Tunay nga mga kapatid at mga kaibigan na ang Panginoong Kristo ay nasa anyong Espiritu. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon po sa lahat ng naniniwala, alam natin na nasulat sa Aklat ng Buhay na kung paano pubailang-lang ang Panginoon sa sangkalangitan. Sinabi po ng mga anghel sa mga lalaking taga-Galilea na ang Panginoong Kristo, kung paano nilang namasdan, kung ano ang larawan ng kanilang namasdan, nung ito'y pumailang-lang sa sangkalangitan, ganon din ang kanyang larawan sa muli niyang pagparito. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon po, anong pagkatao ang iharap natin sa Panginoon sa muli niyang pagparito? Sasalubong ba ang laman sa Espiritu, mga kapatid at mga kaibigan? Mangyayari ba na magkakaroon ng kaisahan sa sangkalangitan ang Espiritu kasama ang laman? Mga kapatid at mga kaibigan, bulayin natin sa ating puso't isipan. Kailanman, mga kapatid at mga kaibigan, hindi makikipagpunyagi ang larawan ng Espiritu sa mga bagay ng laman. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Hindi po magkakaroon ng kaisahan. Mga kapatid at mga kaibigan, ang katawang lupa at katawang ukol sa langit. Bakit po? Iisang katawan lang po ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Ito, ang mga katawang ukol sa langit. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya nga si Haring David sa kanyang kapanahon, sa panahong nakalipas, naitala yung kanyang pagnanais, ang kanyang kahilingan sa Panginoon. Anong sinasabi niya rito, mga kapatid at mga kaibigan? Tungkol sa akin, ika ni Haring David, aking mamasdan ang iyong mukha sa katwiran. Ako'y masisiyan pagka bumangon sa iyong wangis. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Gusto pa ba ni Haring David na bumayon siya, na siya muling bumangon sa wangis na laman? Hindi, mga kapatid at mga kaibigan. Ang gusto niyang wangis na sinasabi niya rito ay ang wangis ng Panginoon. Ano ang halimbawa? Iyan ang larawan ng Panginoong Kristo nang siya'y buhay maguli ng Ama sa ikatlong araw. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Sana po sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, tanggapin natin ang gayon ding pananampalataya sapagkat ito ang katotohanan. Narito ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya patuloy tayong umawit ng pagpupuri, ng pagtitiwala. Sambahin natin ang ating Panginoong Diyos. Ipakilala natin sa buong mundo ang nag-iisa niyang katwiran sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. He that dwelleth in the secret place of the Most High. Ipahayag natin mga kapatid. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. In Him will
His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy tayong umawit ng pagsamba sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid at mga kaibigan. Great and marvelous are Thy works. Ipahayag natin, mga kapatid. Great and marvelous are Thy works, Lord God Almighty. Just and true are Thy ways, Thou King of saints. Who shall not fear Thee, O Lord, and glorify Thy name? For Thou only art holy, for all nations shall come and worship before Thee. For Thy judgments are made manifest. Great and marvelous are Thy works, Lord God Almighty. Just and true are Thy ways, Thou King of saints, Thou King of saints, Thou King of saints. Patuloy tayong umawit ng may buong kagalakan, mga kapatid at mga kaibigan. There is no God like Thee. Ipahayag natin, mga kapatid. There is no God like Thee, in heaven above or on earth beneath, who keepeth covenant and mercy with Thy servants that walk before Thee with all their hearts. You are the King of kings and Lord of lords, our Savior and our host, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God.
We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. Patuloy tayo mga kapatid na dumalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama na aming nakilala sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo, patuloy na ang iyong mga hinang ay nagtataas sa iyo ng dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa iyong kabanal-banalang lugduman sa sangkalangitan. Salamat, Panginoon, sapagkat iginabot mo sa amin ang pagkakilala sa iyong dakilang larawan sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng aming Panginoon Kristo, nahayag sa amin ang kanyang larawan na siya isang espiritu, banal, walang dungis at walang kapintasan. Amen. At patuloy kami, Panginoon, na nagagalak sapagkat ang mga bagay na idinadaig ng iyong mga hirang sa panahong nakaraan, tunay nga na dumating sa amin ngayon sa panahong kasalukuyan ang pagkasumpong ng isang napakadakilang daing. Ang mga bagay na ito ay ang pagdaling ukol sa Espiritu na tunay nga, Panginoon, na aming ikinagagalak sapagkat sinabi mo rin sa iyong salita na kami lahat ay nakilala mo na buhat pananguna na kami magiging katulad ng larawan ng iyong bugtong na anak. Amen. Salamat, Panginoon, sa pagkataong nauukol sa mga bagay ng Espiritu na nakakasiyasat sa mga bagay ng Espiritu na ngayon nga, Panginoon, nahayag ang iyong kabanalan sa buong sanlibutan upang ang bawat hihirangin mo ay pagkaluban mo ng pag-iisip na makakasiyasat sa mga bagay ng Espiritu. Salamat, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na ito ay patuloy namin dinadalangin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, naming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Napakabuti at napakadakilang araw po ang aming ipinaabot na pagbati sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, sa napakaraming mga bansa. Ang layunin po ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, ipangaral yung kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas ng mayroong katapangan. Amen po ba? Amen. Pinapangaral yung katwiran ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating paniniwalaan. Ipinapangaral ng may katapangan at puspos ng pag-ibig. Book of Acts chapter 28 verse 31 po ang layunin. Mababasa po natin dyan. Iniimbitahan po tayong lahat sa panahon ng kawakasan na makinig, magbulay-bulay, unawain natin mabuti, matapos natin maunawaan, ilagak natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta at pinagtibay, pinatotohanan ng mga banal na apostol ng Kordero ang patotoo na paniniwalaan po nating lahat. Amen po ba? Amen. Bakit po ba tayo ginawa ng mabuting patotoo na paniniwalaan nating lahat? Na pandemya po tayo ni Satanas ng walang kabuluhang paniniwala ng sanglibutan. Amen po ba? Amen. Puntahan po natin sa Genesis chapter 3 yung pandaraya ni Satanas kay Eva. At lagi nating uunawain na si Eva ang naging ina ng lahat ng lahi ng tao. Sa pasimula pa lang ho, wala na tayong magiging dahilan dahil tinukso ni Satanas si Eva. Kaya tayo iniimbitahan lahat. Narinig natin yung mission, ipangaral ang katwiran ng
patotoo na ginawang halimbawa na paniniwalaan nating lahat upang tayo'y makatakas at makapagsisit, makatalikod sa mga walang kabuluhang aral ng sanlibutan na kinagis na natin sa mundong ito. Sang-ayon po ba kayo ron? Amen. Lahat po nung nagsipag-aral, lahat nung meron mang karangalan ngayon, wala naman tayong magiging dahilan eh. Bakit po? Sa pasimula pa nga lang po, na-affected na tayo ng pagsuway. Amen po ba? Nagigets po ba natin? Amen. Kaya po, hindi madali ang pagtuturo at pangangaral ng salvation. Amen po ba? Amen. Kaya binabati namin kayong lahat ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang kapayapaan kong pagbati para doon sa mga madideliver at maglalagat ng paniniwala sa ating tagapagligtas na si Jesus Kristo. Amen po ba? Amen. Maraming nangyaring mga bagay-bagay nung tayo na pandemya ng COVID-19. Maraming nasirang pamilya, maraming mga nagkahiwalay na pamilya sa kahirapang dumating. Amen po ba? At bigla na lang, isang mata na lang ang mga minamahal natin sa buhay hindi na natin nakikita. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Bilang taong katulad nyo, kung walang taong katulad nyo na itatayo ng mga ngaral ng mabuting kalooban, na may hula ng mga banal na propeta, na pinatutuhanan at pinagtibay ng mga apostol ng Kordero ang mabuting patotoong nangyari na nasulat sa banal na kasulatan, unawain po natin, may maririnig kayo na nagpapatotoo sa social media na nangangaral ng saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Jesu Kristo, kung hindi niloob ito ng Panginoong Jesu Kristo na ibaba at ipangaral sa buong mundo, sa 7 kontinente, sa napakaraming mga bansa. Sa palagay nyo, isipin natin, makakatakas ba tayo sa mga sinungaling na mga ngaral kung walang gagamitin ng Panginoong Jesu Kristo na katulad yung tao na ipapahayag ito sa buong mundo? Makakatakas po ba tayo sa mga walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan? Sa pasimula pa lang na pandemya tayo ni Satanas ng paniniwala. Dahil si Eva na ina ng lahat ng lahi ng tao hanggang kawakasan na pandemya ni Satanas, nadaya ni Satanas, natokso ni Satanas. Napakain din ni Eva yung kanyang asawang si Adam. Amen po ba? Amen. Kaya po si Eva tuwing magsisilang, nagdurusa si Eva dahil sumuway si Eva. At si Satanas naman, isinumpa ng Panginoon na yung kanyang dibdibang gagapang niya sa alamok at alamok din ang kanyang kakainin. Si Adam naman, isinumpa ang lahat ng alamok na sa katas ng ating pawis, mabubuhay tayo. Tama po ba? Amen. Kung hindi tayo magsasakripisyo at maghahanap buhay, hindi tayo mabubuhay sa sanlibutan. Tama po ba? In reality, naunawaan po natin kung saan nagsimula yung kasalanan na pagsisisihan at tatalikuran natin. Sa salvation, bago tayo mag-quote ng salvation, alamin natin kung saan tayo naalipin ng kasalanan. Nasa ilalim tayo na sumpa ng kasalanan lahat. Amen po ba? Amen. Wala naman tayo magiging dahilan. Sa pasimula pa lang, natukso ni Satanas si Eva. Si Eva ang ina ng lahat ng lahi ng laman pagdating sa pagiging tao. Kaya nga po, iniimbitahan tayong lahat ngayon, any religious group, bukas na po ang pintuan ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion araw at gabi sa social media. Diyan nyo hanapin sa YouTube, sa social media, ang pangangaral ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion na hinirang, tinawag, na mangaral, ng hula ng mga banal na propeta na mayroong patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero. Amen po ba? Amen. Nakukuha niyo yung kaligtasan.
May pagsisisihan at tatalikuran tayong kasalanan. At lumitaw pa ang napakaraming kasuklam-suklam sa panahon ng kawakasan. Napakaraming sinungaling na lumitaw ngayon na nangangaral sa social media. Sang-ayon kayo ron, mga kapatid at kaibigan. Amen. Naunawaan po ba natin kung sino nag-iimbita sa atin? Tao rin akong katulad nyo na itinayo sa harapan nyo na iniimbitahan tayo ang may pandinig, makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo na may katuparan na hula ng mga banal na propeta yung pinapangaral ko sa social media na pinatunayan at pinagtibay ng mga banal na apostol ng Kordero, yung paniniwalaan nating lahat upang makatyak tayo sa kaligtasan at maging tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan ng ating tagapagligtas na tumubo sa atin sa mga walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Aral din ng sanlibutan yung tatakasan natin at pagsisisihan natin. Amen po ba? Liwanagin natin mabuti sa pag-aaral natin at pakikinig natin. Amen po ba? Amen. Baka dumating yung ating tagapagligtas hindi tayo nakapagbago ng damit ng paniniwala. Nasa lumang kasuutan tayo ng paniniwala. Amen po ba? Baka masyak tayo pag dumating na yung ating tagapagligtas. May dadating na nakasisindak at talagang nakatatakot sa muli niyang pagparito. Alam niyo yung technology. Magsya-shutdown pa ang lahat ng mga bagay na meron dito sa ilalim na silong ng mga langit sa muli niyang pagparito. Kaya po itong nadidinig yung tinig, panagbigan natin at huwag niyong pababayaan na hindi ito unawain. At wala tayong magiging dahilan sa ipinapangaral sa social media dahil yung pinapangaral sa social media, may hula ng mga banal na propeta na nangyari yung hula at sinaksihan at pinatunayan at pinatotohanan ng mga banal na apostol ng Kordero na tinawag ng mga banal na apostol ng Kordero na mangaral sa buong sanlibutan na mga saksi silang lahat sa pagkabuhay na magmuli. Sang-ayon po ba kayo ron? Nangyari po yung naririnig ng pinapangaral sa social media na pinapahayag yung hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan natin. Ang kaligtasan po at pagtatayo ng tunay at dalisay na relihiyon sa paniniwala tayo ikinomvert. Amen po ba? Amen. At ang ating tagapagligtas, ang foundation ng ating pananampalataya. Jesus Christ is the greatest destroyer of our faith. Amen po ba kayo ron? Amen. Bakit ba ang Panginoong Kristo ba mandidigma ng mga pananampalataya ng marami? Bakit po ba? Naitanong niyo na ba yan sa ating sarili? Na pandemya nga tayo na walang kabuluhang aral ng sanlibutan sa pasimula eh. Kaya Jesus Christ is the greatest destroyer of our faith. Amen kayo ron? Amen. Kaya po wala namang ibang pangalan sa silong ng mga langit na lalapitan tayo sa paniniwala kundi ang Panginoong Kristo lang ang kinalalagyan at kinapapalooban ng kaligtasan at buhay na walang hanggan dahil siya lang ang isinugo na tagapamahala sa kanyang banal na bayan na sariling pag-aani. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the greatest pastor of our faith. Amen po ba? Naunawaan natin, nakilala niyo yung nagpapastol sa atin. Yung nag-iimbita sa atin, ang Panginoong Kristo. Lahat ng may buhay sa silong ng mga langit, sa lahat ng dako ng panig ng mundong ito, wala pong magiging dahilan na hindi madidinig ito. Dahil talaga, nararamdaman nyo ba yung panahon ng kawakasan na napakarami nang nangyayari, iba't ibang kalamidad. Dumarating na ang kahirapan. Nag-iiringa na ang malalaking mga bansa ngayon. Amen po ba? Amen. Talagang hindi na pangkaraniwan ang pagtaas ng mga bilihin at ang mga ginagamit natin sa ating mga sasakyan. That is the sign of second coming of Jesus. Amen po ba? Amen. Sino po ang may kapangyarihan para maghanda ng kanyang kaharian? Tao po ba? O
o ang Panginoong Jesucristo? Maliwanag po ba sa atin? Amen. Nakapaloob lahat yan sa kanyang misyon, sa kanyang layunin, na ipinapangaral ang katwiran ng ating tagapagligtas na yung nangangaral saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Pinapangaral ng may katapangan ang mabuting balita upang pakinabangan ng lahat ng mga nakakarinig at nadaya at naligaw sa paniniwala. Amen po ba? Huwag niyo sabihin hindi kayo nahaligaw at nadaya sa paniniwala. Sa pasimula pa lang, nadayaan ni Satanas yung ina ng lahat ng lahi ng tao eh. Amen po ba? Amen. O, di wala tayong lulusutan. Ito na lang ang huling pagkakataon natin, yung naririnig nyo, pinapangaral sa social media na pinatunayan ng Panginoon Diyos Ama, ng Panginoong Jesucristo. Magbuhayin siya maguli in the third day, pinatunayan sa napakaraming mga bansa sa 7 kontinente. Nasulat ang ebidensya na nangyari sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Kung walang taong itinayong katulad nyo, may maririnig po ba kayong ipapangaral yung hula ng mga banal na propeta? Dito lang nakadefine at nakaseparate sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ipapangaral ang mabuting kalooban at kagandahang kalooban ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas na paglalagaan natin ng paniniwalang lahat. Sang-ayon kayo ron? Amen. Sabi niya nga lahat ng magbabantay sa kanya at maghihintay lahat ng nagpupuyat sa paghihintay sa muli niyang pagparito, kung mahayag siya, mahayag din tayo katulad niya. Naniniwala kayo ron, mga kapatid at kaibigan, na katulad kong mabubuhay ng may pananampalataya na saksi sa pagkabuhay niya magmuli. Naniniwala kayo sa sinabi niya na paniniwalaan natin at iingatan natin sa ating puso't isipan yung sinabi niya na kung mahayag siya sa alapaap, mahayag na rin tayo na nag-iintay at nagbabantay bagamat nasa physical tayong kalagayan. Ginagamit natin yung physical na kalagayan natin na mahayag yung kanyang ginawa na pinaniniwalaan natin ay pinapahayag sa social media. Yung ginawa niya na nagdosa siya on the cross hanggang kamatayan, inilibing siya 3 araw at 3 gabi sa lupa. In the third day, binuhay na siya maguli. Naniniwala kayo ron na pagka babalik na yung ating tagapagligtas sa kanyang kaharian yung kaharian niya, yung mga kalalakihan at kababaihan na iniimbitahan niya na maglalaga na ng paniniwala sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba tayo ron? Amen. Na kung siya'y mahayag na sa alapape, mahayag na rin tayong katulad niya. Naniniwala po kayo ron? Amen. Yung mga naunang sumampalataya, gigisingin niya at pagparito niya, mga espiritu na sila na magiging katulad ng ating tagapagligtas. Kaya sabi ko sa may mga nasa larawan pa bilang nasa physical kung mahayag na siya mahayag din tayong katulad niya na hindi tayo mapapahiya Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo kung paano tayo tumbusin sa mga walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Biktima tayo niyan. Hindi yung nagagawa natin sa ating sarili ang pagsisisihan natin. Saklaw ng gobyerno sa alinmang bansa tayo nakatira. Saan man tayong bansa nakatira. Saklaw ng estado ng gobyerno yan. Kung ano man ang bansa na kinatitirhan natin bawat isa. Naunawaan natin, spiritual po itong narinig yung ipinapangaral sa social media. Naunawaan po natin, yung pagsisisihan natin kasalanan, hindi nagagawa natin sa naman. Dahil sa naman, nasasaklaw tayo ng estado ng gobyerno saan man tayo bansa nakatira. Naunawaan natin, magkakaroon lang na tayo ng relasyon, spiritually relation, kung paniniwalaan natin yung narinig nyo sa social media na may hula ng mga banal na propeta na ipinapangaral at ipinapahayag sa social media na nangyari yung hula ng mga banal na propeta na sinaksihan at pinagtibay at pinatotohanan ng mga banal na apostol sa mga nalalabing tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa mga nalalabing may mga tinutupad na pangunang utos ng Panginoon Diyos na mayroong patotoo ni Jesus na mga saksi sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Sang-ayon kayo ron, yung mga nabubuhay ng may pananampalataya sa pag-iintay at pagbabantay sa muli niyang pagparito? Sang-ayon kayo ron, yung may mga relasyon nagpapatotoo sa Panginoong Jesucristo?
Yan ang pangunang utos ng Panginoon Diyos na mayroong patutuo ni Jesus. Naunawa natin yung gusto nating makamit yung buhay na walang hanggan. Naunawaan natin yung pagsisisihan natin at tatalikuran natin walang kabulong lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Sino ho ang naghahanda sa ating lahat? The only begotten Son, but whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Nakilala nyo? Yung the only begotten Son, na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Nahayag yung kanyang larawan in the third day. Amen po ba? Amen. O lahat na mananalig sa pagkabuhay niyang magmuli, lahat ng sasampalataya sa pagkabuhay niyang magmuli, ang tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. May ikokontra kayo? Siya nagsalita sa mga banal na propeta na lahat ng papastulan niya, tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. In Hebrews chapter 12 verse 22 up to 23, lahat ng mananalig sa Panginoong Jesucristo na saksi sa pagkabuhay na maguli, ang bunga sa pagkapanganay na pinasakdal niya sa paniniwalang espiritual na merong pure relation. Naunawaan po natin, yung may mga purong relasyon, nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli, na tayo ang bunga sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas, tayo ang tinubos niya sa maruming lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Nakatala na sa langit, tinawag niya yung kanyang kaharian na mga tao na umaalala at gumugunita ng napakabuti niyang patotoo na ginawa. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo ba yung may gawang pananampalataya? Nahahayag sa social media yung paniniwala na ginawa ng ating tagapagligtas na pinapahayag sa social media. Napakikinabangan natin lahat itong kaligtasan na ginawa niya. Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Amen po ba? Amen. Napakadakila nung ginawa niyang halimbawa na hanggang ngayon pinapastulan niya tayo dahil ipinaghanda niya tayo ng everlasting character na paniniwalaan at ipamumuhay natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Tanawanan natin yung mga iniimbitahan. Merong iniintay. Kaya tayo nagsasacrifice. Kaya nga mga kapatid, yamang hindi nawawala ng kabuluhan ng inyong pagpapagal para sa ating Panginoong Jesucristo. Na kung mahayag na siya sa alapaap, mahayag na rin tayong katulad niya. Naunawa natin yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto in 15:58 ng 1 Corinthians. Di ba't ang pagtitiisan natin dito yung paniniwala na magkaisa tayo sa katotohanan na pinaniniwalaan? Amen po ba? Amen. Amen. All in all, in the seventh continent, all over the nation, transparent, magkaisa tayong suportahan yung katotohanan na ginawa ng ating tagapagligtas dahil sa kanya lang manggagaling yung crown. Amen po ba? Amen. Siya magbibigay ng award sa atin Hindi naman tao Espiritu yung magbibigay ng award sa atin bawat isa. Espiritu yung kaibigan natin. Espiritu larawan niya. Amen po ba? Amen. Nahayag ang Espiritu sa laman in the third day. Nakilala niyo na yung tunay na kaibigan natin na sinasabi sa atin yung pagparito niya na may katiyakan tayo sa muli niyang pagparito. Naunawaan niyo ba yung damdamin, yung kalooban ng tunay na kaibigan na humirang sa atin at nag-iimbita sa atin ngayon sa panahon ng kawakasan? Amen. Nakilala niyo, tumawag sa atin bilang kaibigan natin tunay. Sinasabi niya yung pagparito niya Paniwalaan natin yung kaibigan natin na espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Magpatotoo tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Alam niyo ba, inaagaw na tayo tunay na kaibigan natin sa mga taksil na mga masasamang manggagawa sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ito, babasahin po yung sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Ezekiel sa chapter 34. Sundan nyo kami at pakibasan nyo na rin sa mga Bible nyo sa ating mga tahanan upang lumago tayo at sumagana tayo sa paniniwalang espiritual upang makatyak na tayo sa paghihintay at pagbabantay natin at pagtitiis natin sa pakikiisa
sa paniniwalang espiritual na mga saksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Sa pamamagitan ng isa, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, pinasasagana po, pinagyayaman tayo sa karunungan ng paniniwala ng mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli upang magkaroon tayo ng katiyakan at buhay na pag-asa sa pagparito niya. Idatnan tayo mga matalinong katiwala. Alam niyo ba, matalinong katiwala, naunawaan niyo ang ginawa ng ating tunay na kaibigan at naunawaan din ng kaibigan ng Panginoong Jesucristo yung kanyang ginawa na pinaniniwalaan. Naunawaan po ba natin yung buhay na mayroong pananampalataya? Yung patay na pananampalataya, hindi po nag-grow sa karunungan, hindi nagbubunga sa kaalaman. Yung buhay, ang pananampalataya na may gawa, nagbubunga, may pag-asa. Naunawaan nyo, sinabi ng ating tagapagligtas sa muli niyang pagparito na daratnan tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya. Yan ho yung bunga ng pananampalataya natin. Amen po ba? Merong iniintay na katiyakan na pinaniniwalaan natin yung ating tagapagligtas, yung tunay na kaibigan natin, yung tunay na pastor na nagpapastor sa atin. Iginawa tayo ng forever and ever character na tinutupad. At nagkakaisa tayo ng paniniwala dahil ang Panginoong Jesucristo ang katotohanan na paniniwalaan natin lahat ngayon. Amen po ba? Amen. O siya nagtayo sa atin bilang isang napakadalisay at napakadakilang kaharian na ipinaghanda niya ng tahanan sa langit. Maliwanag po ba sa atin bawat isa? Amen. Nakilala niyo yung nagpapastor sa atin. Sa paniniwala tayo itino-convert at itinayo tayo na sa paniniwala din tayo itinayo. Nilalang tayong kawamis niya sa paniniwala din. Kaya lahat ng magiging kaanib ng ating tagapagligtas na iimbitahan tayong lahat, hindi tayo mapapahiya. Hindi tayo malulugi dito. Amen po ba? Amen. Pag-uusapan ng maraming mga tao ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon na nakatala na sa langit. Bakit po? May katiyakan po ang mga inimbitahan ng Panginoong Jesucristo sa muli niyang pagparito. Mga visitors lang tayo dito sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya iniimbitahan tayo, ayaw niya tayong mapahamak lahat. Amen po ba? Naunawaan po ba natin yung nagiging bunga ng paniniwala natin na may katiyakan, may kagalakan, may pananabik, may kauhawan, may kabusugan. Yung kauhawan natin ay napapawi-uhaw natin, naunawaan natin yung paniniwalaan natin yung sinabi ng ating tagapagligtas Amen po ba? Amen. At yung kagutuhan natin sa paniniwala ay nabupusot tayo at may nasa yung napapakinggan natin sa social media na sinabi ng ating tagapagligtas sa muli niyang pagparito may darat na siya mga nabubuhay sa pananampalataya na nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli Amen po ba tayo ron, mga kapatid at kaibigan, na mga nag-iintay at nagtitiis at nagsasakripisyo at nagbabantay at nag-iintay sa muli niyang pagparito, nadatnan tayo mga tapat at matalinong katiwala. Amen. Naunawaan natin yung pagsiserve sa Panginoong Jesucristo. May babatahin tayong pagtitiisan at meron namang ibibigay na crown na di malirip na kagalakang magaganap sa atin bawat isa. Saan natin masusumpungan? Sa paghihintay natin na naglalakbay tayo dito sa madilim na sanlibutan, sa bundok ng Sayon natin madidinig ang tinig ng pakakak. Amen po ba? Sa banal na bundok ng Sayon ninyo maririnig na ipinapahayag yung katotohanan na ginawa ng ating tagapagligtas na merong ginawa na paniniwalaan tayong lahat upang magkaroon tayo ng katiyakan sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa mga nag-iintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito, nadatnan tayo mga tapat at mabuting katiwalang lahat. Amen po ba? Isipin natin mabuti kaya tayo naglilingkod. Hindi sa sarili nating pag-iisip. May tumatawag at may nag-iimbita sa ating lahat. May humihirang at may pumipili. May tumatawag sa ating lahat. Kaya may kabuluhan yung pinagtitiisan nating lahat at pinagsasakripisyo nating lahat. Amen po ba?
Saan yung gustong pumunta? Doon sa mga wala kayong iintayin, kundi nakasisintak na takot ang darating doon sa mga nakakarinig na hindi ito paniniwalaan. Amen po ba tayo, Ron? Amen. Huwag tayo maglakas-lakasan ng loob sa panahon ng kawakasan. Kisang mata na lang po, nangyayari na yung kalamidad ngayon. Amen po ba? At ito pong naririnig nyo sa social media na pinapangaral na napakabuti at napakadakilang kagandahang loob magpakailan-kailan pa ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na paglalagaan natin ng paniniwala na saksi tayong lahat at nagpapatotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Pinatunayan ng Panginoon Diyos ng buhay niya maguli sa napakaraming mga bansa in the 7th continent, yung ating tagapagligtas. Tayo yung bahagi ng kanyang katawan na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok na Sayon na nagpapatunay din ngayon na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Naniniwala kayo doon. Kaya tayo tinatawag at iniimbitahan upang maghintay at magbantay na sa muli niyang pagparito na tayo mga tapat at mabuting katiwala na inaaliw niya tayo ngayon. Ang umaaliw sa atin, yung ipinapangaral ko sa inyo na suportahan natin yung katotohanan, yung ginawa ng ating tagapagligtas na si Yesu Cristo, magpatotoo tayo na binuhay siya maguli in the third day. Amen po ba? Kilala ng Panginoon Diyos yung may mga tatak ng patotoo na pinapahayag sa social media na walang bayad na ipinaghihiyawan sa social media upang pakinabangan ito ng marami. At wala naman tayo magiging dahilan dahil natupad po ito. Yung binabalita ko sa inyo, nangyari ito eh. Nasulat ito. Alin ang katotohanan na susuportahan natin? Di ba isa lang yung katotohanan na susuportahan natin, yung ginawa ng ating tagapagligtas? Nagdusa siya. Kaya siya nagdusa at naghirap para tubusin niya ang sarili niyang bayang pag-aari, yung mga mananampalataya na magpapatotoo sa kanyang ginawa, paniniwalaan yung ginawa niya, ihahayag natin sa social media na walang bayan, na ang kapangyarihan ng kanyang salita na naririnig natin sa social media, tumatangko sa laman ng ating mga laman, at tumatangko sa laman ng ating mga buto, at may kapangyarihan magpahiwalay ng ating mga kaluluwa. Amen po ba tayo ron? Amen. Mapanganib na ang panahon ng kawakasan, kaya po tayo iniimbitahan eh. Tayo ho ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, ang mga tupa na pinapastulan ng Panginoong Hesukristo. Tayo ang ipinaghanda ng espiritual na pagkain na paniniwalaan po natin. Amen po ba? Sasaksihan natin yung ating tagapagligtas dahil iisa lang yung naghirap at nagdusa on the cross. Namatay siya, nilibig siya ng 3 gabi, 3 araw sa ilalim ng lupa. In the third day, pinatunayan ng Panginoon Diyos nang siya'y buhayin maguli. Pinatunayan sa buong sanlibutan sa ilalim ng silong ng mga langit. Amen po ba tayo ron? Amen. Kaya, Jesus Christ is the greatest foundation of our faith. Jesus Christ is the greatest destroyer of our faith. Bakit po makikibakat, makikipagdigma ang Panginoong Kristo ngayon? Bakit po? Kaya siya makikibakat, makikipagdigma ngayon. Maraming naparito mga sinungaling na mga manggagawa. Maliwanag po ba? Amen. Jesus Christ is the greatest master builder of our faith. Jesus Christ is the master author of our faith. Jesus Christ is the greatest minister of our faith. Wala naman pong ibang po pwedeng makapagtayo ng foundation ng paniniwala, kundi the only begotten Son, but whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Tanawa natin, isa naman Diyos natin na tunay, ang Panginoong Kristo lang ang paniniwalaan natin, di ba doon, wala nang iba. At kanino mang relihiyon, wala tayong masusumpungan, kundi sa Iglesia ng Banal na Bundok na Sayon, itapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na nagpapatotoo yung nangangaral. Amen po ba? Iginawa tayo ng mabuting patotoo
upang tayo ay makatakas sa mga walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan at pagsisihan na po natin yan at maghintay na tayo ng may katiyakan at datnan tayo mga tapat at matalinong katiwala, faithful and wise servant. Nakakapit po natin. Amen. Kaya ko po pinaghihiyawan to para madikta sa atin, maunawaan natin mabuti. Aminin natin talagang masakit yung pagpapalaya ng katotohanan Matagal lang naninibugo ang Panginoong Jesucristo sa atin kaya napakaraming dumarating na iba't ibang uri ng kalamidad sa buong sanlibutan Naninibugo siya dahil gumawa siya ng panukala na paniniwalaan at ipamumuhay natin Magpapatotoo tayo. Sa iba tayo naglilingkod. Amen po ba tayo ron? Totoo po ba o hindi? Ako man nanadaya din ng maling paniniwala O sino lang ang po pwedeng magmulat at gumising ng paniniwala sa ating lahat ngayon? Sa sarili ba natin? O ang Panginoong Jesucristo ang may kapangyarihan para imulat at gisingin tayo sa mga walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan? Amen po ba? Amen. Kung hindi tatawag ng taong katulad nyo at ibubuka ang aking labi sa katotohanan na magkaisa tayong suportahan ang katotohanan na ginawa ng Panginoong Jesucristo sapagkat sa Kanya lang natin tatanggapin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan at matagumpay na gawain ng paniniwala na itinakda niya magpakailan-kailan pa man. Amen po ba tayo ron? Amen. Sa Panginoong Jesucristo lang natin nilalaga yung paniniwala natin lahat. Sa panahon ng kawakasan, sa banal na bundok ng sayong po inilagay ang patibayan at tutuparin natin lahat. Amen po ba? Amen. Basahin natin yung sinabi ng Panginoon Diyos dito sa kay Propeta Ezekiel chapter 34. Ano po? Basahin natin para mas more na mamula tayo sa katotohanan. Maraming lumitaw na mga bulaan, mga ngaral at nagpastol sa mga tupe. Ginawang kapaki-pakinabang yung mga tupa na pinapastoran ng Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo ang nagbata ng lahat ng sacrifice on the cross hanggang kamatayan In the third day, binuhay siyang mapuli Lumitaw yung napakaraming masasamang manggagawa at ginawang kapaki-pakinabangan yung mga tupa. Amen po ba? Amen. Sa kaalaman na maraming manggagawa, masasamang manggagawa ng mga pastor, ano po? Basahin natin yung kay Propeta Ezekiel. Sinabi ng Panginoon Diyos to kay Propeta Ezekiel kukunin ng Panginoong Jesucristo yung sariling tupa niya sa mga mandarayang mga pastor na ginawang kapakinabang ng mga pastor na walang bait. Amen po ba? Amen. Talagang masakit pagkakatotohanan ng ipinapahayag sa social media. Talagang mararamdaman ito ng mga pastor na ginawang kapakinabangan yung mga tupa ng Panginoong Jesucristo. Mga pilay ginagatasan pa. Mga gutom na't payat na yung tupay, ginagatasan pa. Para makinabang yung mga pastor na ginawang kapakinabang yung mga tupa ng Panginoong Jesucristo. Sa kaalaman ng maraming mga pastor, ang Panginoong Jesucristo rin ang kukuha ng sarili niyang tupa sa mga dinaya ng mga pastor na naparito na mandarayang pastor. Amen po ba? Pakibasa natin itong Book of Ezekiel, chapter 34. Up to the last pages. Ano po? Sundan nyo pa yung chapter 35 para magliwanag sa kaalaman natin, ng paniniwala natin lahat. Pararatingan pa sila ng taggutom at kahirapan, yung mga pastor na walang bait, na nandaya at ginawang kapakinabangan yung mga tupa ng Panginoong Jesucristo. Na pinapayat nila yung tupa ng Panginoong Jesucristo. Isa man ang nawawala sa tupa ng Panginoong Jesucristo, hinahanap niya yan. Amen po ba? Amen. Kaya itong mabuting balita ng kaligtasan ay pinapangaral sa social media in the 7th continent, all over the nation, transparent. Ipinapangaral po ito ng walang bayan upang madinig na ng tupa na namamayat at nagugutom na at nauuhaw na. At talagang makakain na ng pagkain espiritual na madidinig natin, na ilalagat na natin yung paniniwala natin sa ating tagapagligtas sa Jesucristo na siya ang tunay na pastol na nakakalaga sa atin ngayon. Naramdaman niyo ba yung kung paano tubusin yung tupa sa pagkakaalipin ng mga masasamang manggagawa?
Nararamdaman niyo ba kung paano tubusin ng Panginoong Kristo yung mga tupang dinaya na masasamang mga ngaral? Amen po ba? Kung ano'y ginawa sa mga tupang pagpapakahirap, gayon din ang gagawin sa mga pastor na nandaya sa mga tupa. Amen po ba? Listen carefully, people of Zion, nationwide, worldwide. Makinig din mabuti yung mga pastor na gumanda ang mga buhay. Ano man ang gawin natin sa sarili natin, wala na tayong magagawa dahil nadinig nyo na ang tinig ng tunay na pastor ng mga tupa na nag-alay ng kanyang buhay on the cross. Inilibing 3 araw at 3 gabi sa lupa, pinatunayan ng Panginoon Diyos nang siya'y buhayin mag-uli. Nakilala niya tunay na pastor na nag-alay ng buhay sa sarili niyang kawan. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng mga masasamang manggagawa na naparito sa sanlibutan, eto na ho, dumarating na ho ang paghuhukom at katarungan ng tunay na pastor ng mga tupa. Hindi natin kayang pigilin yung sinabi ng tunay na pastor ng mga tupa. Matutupad at magaganap. Dahil talagang hinahanap na ng tunay na pastor ng mga tupa, yung kanyang mga tupa, na naligaw at nadaya. May magagawa ba tayong italay natin yung mga tupa at ikulong natin? Yung mga tupang dinaya ng mga pastor na walang bait, yan ang kaharian na itinayo niya sa paniniwala sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Unawain natin yung pastor ng mga tupa na siya ang may kapangyarihan at karunungan na nagsabi na lahat ng maniniwala sa ginawa ng ating tagapagligtas na nag-sacrifice siya on the cross hanggang kamatayan, in the third day, pinatunayan na binuhay siya maguli in the 7th continent all over the nations. Siya ho ang may pag-aari ng tunay na mga tupa na dinaya ng mga pastor na walang bait. Amen po ba? Amen. Tatandaan natin, isa lang yung pastor na nagpapastor sa atin ngayon. Ang Panginoong Kristo ang naghain ng kanyang buhay sa iyo at sa akin. Amen po ba? Amen. Merong naparitong napakaraming mga peking pastor. Pumapatay, lumilipol, nagnanakaw. Alin po yung ninanakaw at pinapatay ng mga naparitong nangaagaw ng titulo ng pagiging pastor? Yung unawa. Amen. Alin yung ninanakaw? Yung unawa, ninanakaw ng mga pastor, ng mga mandalaya. Dito nyo lang matidinig ito sa iglesia ng banal na bundok ng Zion. Yung sinabi kay Propeta Jeremias na pinapangaral ng may katapangan ng katotohanan na walang bayan. Amen po ba? Amen. Kung hindi ako hinirang ng Panginoong Kristo, maririnig nyo sa social media, at paano tayo makatatakas sa pagkakaalipin ng mga mandaraya, mga pastor sa sanlibutan? Hindi tayo makakatakas. Naaalipin tayo ng pastor ni Satanas. Nakukuha nyo ba? Maraming pastor si Satanas na nakakalat sa buong sanlibutan, sa 7 kontinente. Kaya maging aware tayo ngayon, maging smart tayo ngayon, ano? Amen po ba? Amen. In book of Ezekiel chapter 34 verse 10, ang sabi dito, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, narito ako'y laban sa mga pastor at aking aalisin ang aking mga tupa sa kanilang kamay. Narinig niyo po? Narinig na mga pastor? Amen. I am a good steward ng iglesia ng banal na bundok ng Zion. I am a destroyer in the name of Jesus in the resurrection. Bakit po ako hinirang na destroyer? Dahil maraming nagligaw sa mga tupa ng ating nagligaw sa mga tupa ng pag-aari ng Panginoong Kristo. Amen po ba tayo ron? Kaya yung mga pastor na nagliligaw,
makinig mabuti. Amen po ba? Amen. Ito, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos. Narito ako'y laban sa mga pastor at aking aalisin ang aking mga tupa sa kanilang mga kamay. At aking silang patitigilin ng pagpapakain ng mga tupa at hindi na naman takakanin ng mga pastor ang kanilang sarili at aking ililigtas ang aking mga tupa sa kanilang bibig upang huwag maging pagkain sa kanila. Naunawaan po natin, sino po mag-aalis? Hindi tao. Espiritu ang mag-aalis sa mga pastor na ginawang pakinabang yung mga tupa. Naramdaman niyo ba yung puot at galit ng Panginoong Jesucristo ngayon sa mga mandarayang pastor ngayon? Amen po ba? Amen. Verse 11 ng Ezekiel chapter 34, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, narito ako, sa makatuwid bagay ako, sisiyasat ng aking mga tupa at aking hahanapin sila. Kung paano hinanap ng pastor ang kanyang kawan sa kaarawan na siya ay nasa gitna ng kanyang mga tupa na nangalat, gayon ko hahanapin ang aking mga tupa at ililigtas ko sila sa lahat ng dako na kanilang pinangalatan na maulap at madilim sa araw, at aking ilalabas sila sa mga bayan at pipisanin ko sila mula sa mga lupain at dadalhin ko sila sa kanilang sariling lupain at sasabsabin ko sila sa mga bundok ng Israel sa tabi ng mga daan ng tubig at sa lahat ng mga tinatahanang dako sa lupain. Sino ho ang magpapakain doon sa mga pastor, sa mga tupa na naligaw, na nadaya, na ginawang kapakinabang ng mga pastor na ng agaw ng titulo ng pagiging pastor ng Panginoong Jesucristo? Sino po ang nagsabi? Ang Panginoong Jesucristo rin po ang kukuha doon sa mga mandarayang pastor. Kaya binabanggit sa mabuting balita sa Bagong Tipan, yung mandaraya, sila din ang madadaya kukuhanin ng Panginoong Jesucristo yung sariling mga tupa niya at palalakasin, pagagalingin yung mga pila, yung mga payat, patatamain. Amen po ba? Amen. Sa palagay nyo, may magagawa yung mga pastor na mandaraya na dinaya yung mga tupa ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Ayan, dumilitaw ngayon dito sa aklat ni Propeta Ezekiel. Alam niyo po ba kung sa niloob ng Panginoong Jesucristo na dito mangyari na mahayag yan sa iglesia ng banal na bundok ng Zion na bunga sa pagkapanganay yung mga pinisan niya sa paniniwala na pinaganda niya ng tahanan sa langit. Kung anong larawan ng panganay, gayon din ang larawan ng mga bunga sa pagkapanganay. Kung espiritu yung panganay, espiritu rin na magiging larawan ng mga bunga sa muli niyang pagparito. Amen po ba tayo ron? Amen. Nanawaan po ba natin yung mga nakikinig? Na huwag niyong pababayaan ito, na hindi niyo unawain ito. Nakapagparito ng Panginoong Jesucristo, tsaka tayo apuran ng pagmamadali sa paniniwala. Naririnig niyo na tinig sa social media na transparent, na walang bayan. Hindi kami itinayo rito para mag-isip kami ng karangalan sa harapan niyo. Itinayo kami rito ng Panginoong Jesucristo upang ipangaral ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta at sinaksihan at pinagtibay at pinatotohanan ng mga banal na apostol na ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Ipinapahayag namin yung kanyang ginawang sakripisyo sa lahat ng kanyang mga iniimbitahan. Naunawaan po natin, ipinapahayag namin sa harap nyo, sa buong mundo, sa 7 kontinente, sa napakaraming mga bansa, yung ginawa ng ating tagapagligtas. Ipinapahayag namin sa lahat ng mga tao sa buong mundo upang marinig ito at magtagnagakan natin ng paniniwala yung hula ng mga banal na propeta na may ginawa siya na paniniwalaan tayong lahat upang tayo makatyak sa kaligtasan at buhay na walang hanggan bilang mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Yung mga nagsisipagtiis at nagsisipaghintay at nagsisipagbantay sa muli niyang pagparito, nabubuhay na may pananampalataya at nagtitiis sa lahat ng mga bagay na nararanasan natin sa ilalim ng silong ng mga langit na dumarating na ang kahirapan sa buong sanlibutan sa 7 kontinente.
Naramdaman nyo ba yung muling pagparito ng ating tagapagligtas na talaga ipinararamdam sa atin bilang tao? Kaya ngayon, nadidinig natin yung katotohanan, huwag natin pababayaan na hindi natin unawain ito. At pananagutan natin ito sa ating tagapagligtas sa muli niyang pagparito dahil lahat ng tao, mananampalataya at di mananampalataya, ay sisiyasatin niya kung paano nabuhay sa sanglibutan. Amen po ba tayo ron? Kaya ang invitation niya, in any religion, any organization, open the door and the windows of heaven. Bukas. Bukas ang gate ng bundok ng Zion sa pagpapahayag ng katotohanan. Isipin natin kaya tayo naglilingkod sa Panginoong Jesucristo. May iniintay tayo eh. Kaya ano man yung binabata natin, ano man yung pinagtitiisan natin, naunawaan natin, may iniintay tayong sinabi niya na pinaniniwalaan tayong lahat. Na kung mahayag na siya sa alapaap, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Yung introduction natin, yung binasa yung aklat ng awit, kung paano siyang umakyat sa langit ng Espiritu, gayon din siya paparitong Espiritu. Amen po ba? Amen. Amen. Anong uring pagkatao iharap natin kung nadidinig natin ito at hindi natin ito paniniwalaan at pababayaan natin ito? Kaya sabi ko kanina, huwag tayo maglakas-lakasan ng loob. Kisap mata na lang ang buhay natin ngayon. Amen po ba? Amen. Ito yung napakadakila at napakadalisay na revelasyon na ipinapahayag sa social media ng taong katulad nyo. Amen po ba? Yung nag-iintay may kapanatagan, may kapayapaan, may iniintay at pinaniniwalaan ng mga bagay na sinabi ng ating tagapagligtas na di natin nakikita na makikita natin ang mukhaan sa muli niyang pagparito. Naunawaan natin yung paniniwala. Yung faith, naunawaan po natin yung pamumuhay ng mayroong pananampalataya. Living by faith, naunawaan po natin. Pupunta tayong lahat sa pagiging alabok. Pero yung iniimbitahan niya na maglalagat ng paniniwala na saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay niya magmuli, sinabi niya na hindi na natin mararanasan na bumalik tayo sa alabok, na kung mahayag siya sa alapaap, sa isang mata, magiging katulad na tayo. Naniniwala kayo ron? That is faith! Ganon ang mangyayari sa mga naniniwala at nabubuhay ng may pananampalataya at nagpapatotoo sa pagkabuhay ng magmuli. Ang Panginoong Jesucristo ang isinugo na tanda na paniniwalaan natin upang matupad natin yung pangunang utos ng Panginoon Diyos na ito'y nakit Kristo Jesus din naman na nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay ng magmuli. Pinapangaral sa social media na walang bayan upang maalis sa mga negatibong duda ng maraming mga viewers on the air sa social media. Sangayon po tayo ron. Amen. Alam niyo kung manunuman pa tayo ngayon, hindi naman ako sinusulang niyo rito yung isang Diyos na tunay natin, ang Panginoong Jesucristo. Kaya may pagkakataon, magbulay-bulay tayo, magnilay-nilay tayo, unawain po natin, at hindi ako ang inyong sinusubang dito ngayon, kundi ginawa ito ng ating tagapagligtas. Yung binabalita mo sa social media na walang bayad at paniniwalaan po natin, ano? At sinabi niya doon sa mabubuhay ng may pananampalataya ay may katiyakan na kung siya paparito na pahayag na siya sa alapape, sa isang pisang pate, magiging katulad niya tayo. Agree kayo ron? Amen. O di nakagagalap sa bawat iniimbitahan niya na magkaisa tayo sa katotohanan na susuportahan at paniniwalaan. Alam niyo yung magtulungan tayo sa katotohanan na paniniwalaan sa spiritual po naka-program yan eh. Hindi naman sa temporary mga bagay tayo iniimbitahan para magkaisa. Sa spiritual na paniniwala tayo iniimbitahan upang magkaisa tayo ng paniniwala. Dahil iisa lang yung gumawa ng paniniwalaan natin at iisa lang yung panggagalingan ng kahayagan ng katotohanan na pakikinabangan natin ang buhay na walang hanggan na ipinangako doon sa mga iniimbitahan na mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan na sa iglesia ng banal na bundok ng Zion magaganap ang lahat ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinagtibay ng mga banal na apostol sa mga nalalabing mga remnant na tagapagmana ng kanyang pangako
na humihiyaw sa social media at nagpapatotoo ng lahat ng mga bagay ng hula ng mga banal na propeta na ginawa ng ating tagapagligtas, yung patotoo na paniniwalaan nating lahat. Amen po ba? Amen. Naunawaan niyo yung sinabi kay Propeta Ezekiel? Pupuri ng Panginoong Jesucristo doon sa mga simple church, yung kanyang tupa. Natatandaan niyo yung parabol? Araw ng Sabat, nung mahulog yung tupa sa balon, kinuha ng Panginoong Jesucristo yung isang tupa para makumpleto yung 100 yung tupa niya. Amen po ba tayo ron? Amen. That is the year of the Lord. Tupa tayong lahat na pinapastulan ng Panginoong Jesucristo ngayon. Kaya ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Maging aware na tayo, maging smart na tayo ngayon. Amen po ba? Amen. Sabi ng Panginoon Diyos at kayong mga tupa ko, na mga tupa sa aking pastulan ay mga tao, at ako'y inyong Diyos, sabi ng Panginoon Diyos. O, tingnan nyo yan. Nakuha niyo lalim ng talinghaga, yung grammar. Mga tao pa ito, parang Panginoong Jesucristo ba? O, di mga tao rin yung bayan na pinastulan ni Haring David during the time of David. Amen po ba? Naging Prince of Zion, si King David. So, automatic, ang tinatawag na Zion, mananampalataya. Amen po ba? Nakapin natin, nag-gets natin. Kaya pagdating dito at kayo mga tupa ko, na mga tupa na aking pastulan ay mga tao at ako'y inyong Diyos. Sabi ng Panginoon. At sinabi niya, kayo ang aking bayan, kayo ang aking pinapastulan, at ako ang inyong Diyos. Maliwanag po ba sa atin? Kaya siya nakipagtipan Iuukit sa puso natin yung kautusan ng patotoo. At isusulat sa isip natin yung kautusan ng patotoo at hindi mawawalay sa labi natin at sa labi ng pamilya natin, sa labi ng mga anak natin, sa labi ng mga apo natin, na kung saan siya naroon tayong lahat. Kapatid at kaibigan, gusto mo marating yung pinaroroonan ng Panginoong Jesucristo? Sa naririnig mo pinapahayag sa social media, maging smart tayo. Ilagak po natin yung paniniwala natin sa ginawa ng ating tagapagligtas sa pagbabata niya ng napakaraming sakripisyo upang tubusin tayo sa mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala na sanlibutan. Kapatid, gusto mong maghintay sa muli niyang pagparito, nadatnan tayo ng mga tapat at mabuting katiwala, matalinong katiwala. Na ikaw at ako ang itinayong iglesia sa ibabaw ng bato, na dumating man yung maraming kalamidad, hindi tayo matitinag sa paniniwala. Dahil tinawag tayo at pinilit, hinirang tayo ng ating tagapagligtas upang itayo na malwalahating iglesia na walang dungis at kapintasan o kulubot man, ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Kaya walang dungis at kapintasan ang iglesia ng banal na bundok ng Zion, bunga sa pagkapanganay na pinasakdal sa paniniwalang espiritual, na kung ano larawan ng panganay, gayon din ang larawan ng maraming magkakapatid na bunga sa pagkapanganay na nakatala sa langit. Do you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection, people of Zion, nationwide, worldwide? Naririnig niyo po ba ako? Naririnig niyo po ba ako? Social media, transparent. Para wala tayong maging dahilan na hindi nyo nadinig yung dinig ng ating tagapagligtas na pinangaral ng katulad yung tao. Amen po ba? Amen. Mangmang lang yung nangangaral sa social media, dukha. Mahirap lang huwang kalagayan. Ang pinaghihiyawan at pinagmapapuli ko yung ginawa ng ating tagapagligtas na pinapahayag ko sa social media. Upang sa pagparito niya kung tanungin man ako meron akong ginawa na pinaniwalaan na ginawa niya na pinahayag ko sa social media. At kung tanungin man yung kanyang mga participant na iniimbitahan sa panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito, makakasagot tayong lahat na kung ano yung ginawa niya pinaniwalaan natin yung ginawa niya na nagpatotoo tayo, saksi tayo sa pagkabuhay na mag-uli at
Nabuhay tayo ng may pananampalataya at nag-intay tayo ng may pananampalataya. Sa muli niyang pagparito, nadadatnan tayo, nabubuhay tayo ng may pananampalataya na pinaniniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na ang Panginoong Jesucristo, katuparan ng hula ng mga banal na propeta doon sa mga tagapagpala ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba tayo ron? Mga kapatid at kaibigan, hindi kayo magdududa sa amin, wala pong bayad dito. Walang involved na sentimo dito. Pure. God is love. Amen po ba? Pure. Ang Diyos ay pag-ibig. Wala tayong iintindihin bayad dito. Ano po? Naunawaan natin na ang pinapastoran ng Panginoong Jesucristo mga tao, hindi building. Amen po ba? Amen. Kaya may nagtatanong sa Panginoong Jesucristo, kailan mo ba itatayo ang iyong kaharian eh? Hindi na mapagkikitay kaharian ng Panginoong Jesucristo, kundi mananalo sa puso natin yung katwiran narinig natin sa social media. Tayo po ang kaharian itinayo niya na maluwalhating kaharian na walang dungis at kapintasan o kalubutman sa paniniwalang espiritual, mga nagpapatotoo sa pagkabuhay niya magmuli na umahayag yung panganay sa maraming magkakapatid mahayag din yung magkakapatid na katulad nung larawan ng panganay ng espiritu. Kung ang larawan ng panganay yung espiritu, gayon din ang magiging larawan ng maraming magkakapatid na iniimbitahan na ng Panginoong Jesucristo sa paghihintay at pagbabantay sa muli niyang pagparito. Nadattan tayo mga tapat at matalinong katiwala na itinayo sa ibabaw ng bato ang maluwalhating kaharian o iglesia na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon na pinaganda niya ng tahanan sa langit. Woo! Amen. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Are you blessed, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Hindi naman natin pwedeng pigilin yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propete. Matutupad at matutupad ito eh. Amen po ba? Amen. Panghawakan natin matibay. Ano po, yung nadidinig nyo sa social media. At nandun eh, magkaroon na tayo ng pagkakataon na takasan na natin yung mga walang kabuluhang nangangaral sa sanlibutan. Sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon po ipapangaralan walang hanggang kagandahang loob at kabutihang loob ng Panginoong Jesucristo upang imula tayo at gisingin tayo sa paniniwalang espiritual. Naunawaan po ba natin? Bilang tao, aminin natin kung nasasaktan man tayo, pagsisihan natin yung mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala, tradisyon, kultura. Huwag na tayo magdasa sa mga bagay na nakikita. Malapit na yung katapusan ng sanlibutan. Hindi na natin madadala yung kayamanan na iipunin natin dito sa sanlibutan. Nakikita niyo pa sa maraming mga bansa yung nangyayaring mga kalamidad. Wala na silang option, wala na silang choice. Hinahanap na nila na maligtas yung kanilang mga sarili. How much more sa pagparito ng ating tagapagligtas? Saan pa tayo pupunta? Ito na lang ang pag-asa nating lahat. Naririnig nyo, pinapahayag sa social media yung kagandahang loob at kabutihang loob ng Panginoong Jesucristo sa buong sanlibutan. Huwag niyong pamabayaan na hindi niyo paniniwalaan dito at wala tayong magiging dahilan dahil siya gumawa ng katuparan ng lahat ng mga bagay na naririnig yung pinapahayag sa social media na paglalagaan natin ang paniniwala upang tayo ay maging makasecure tayo sa paniniwala at meron tayong naunawaan na may pag-asa tayo na sa pagparito niya nabubuhay tayo ng may pananampalataya na sinasaksihan natin at pinaniniwalaan natin yung ginawa ng ating tagapagligtas na siya ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na ngayon sa panahon ng kawakasan matutupad ang lahat ng sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta dahil nagising na ang Panginoong Jesucristo sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Nakikibaka na po siya. Banayan siyang makibaka. Nadidinig niyo tinig? Amen po ba? Huwag niyong pababayaan na hindi niyo ilagak yung paniniwalaan niyo rito sa nadidinig niyong tinig. Paki-download natin yung Bible natin sa gadget natin and then paki-write niyo ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Genesis up to Revelation. Ang Panginoon Diyos po ang magpapatunay sa kanyang banal na kasulatan. That is the Ark of Covenant. In the name of Jesus, the resurrection. You and me. That is the Ark of Covenant.
Amen po ba tayo ron? Amen. Basahin niyo sa Revelation. Mapalad ang tumutupad na nakasulat sa aklat na ito. Intindido ko mo, mapalad yung tumutupad ng aklat ng kordero dahil ang kordero ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Ito ho, yung grammar na damit ng kabanalan, katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas, baka abutan tayo na paparito siya, hindi tayo nakadamit ng kabanalan, baka nasa lumang paniniwala pa tayo, takasan na natin yung lumang paniniwala. Amen po ba? Amen. Ang kasuutang iginayak sa atin ay katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Nakakapi natin, nagigets natin yung grammar. Amen. Malalim ang grammar, ang poetry ng talinghaga ng Panginoong Jesucristo. Naramdaman po ba natin kung sino yung may kapangyarihan mag-prepare ng foundation ng kingdom? Naramdaman po ba natin kung sino nag-prepare ng glorious church, ng no blemish? Baptized in the name of Jesus in the resurrection? Bakit po binotispuan tayo sa pagkabuhay na mag-uli para linisin yung maruming lagat ng paniniwala natin sa sanlibutan? Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung bautismo. Hindi na natin kailangan ng tubig. Ito yung tubig na dalisay na naririnig natin sa social media. Oh, yes. Nakakapi po ba natin? Amen. Pwede bang tawagin tayo ng Panginoong Jesucristo na hindi tayo bibigyan ng confirmation of faith sa pag-iintay natin, na wala tayong naunawaan sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito? O ngayon, unawain natin. Narinig niyo yung ipinapahayag na sinabi ng tagapagligtas? Lahat ng nag-iintay hindi mapapahiya. Ipinaunawa sa atin na sinabi niya sa pagparito niya, lahat ng nabubuhay ng may pananampalataya hindi mapapahiya. Gigisingin niya yung nakatulog na may pananampalataya, babaguhin niya sa isang kisap mata. Tayong nakatayo naman, papalitan niya na walang kabulungan yung nakita niyang nabubulok sa akin at sa sarili niyo. Sabi ng Panginoong Jesucristo, sa isang kisap mata, mapapalitan tayo ng walang kabulungan. Ano magiging larawan natin? Kung ano ang larawan ng puno, gayon din ang larawan ng mga sanga. Nakakapi natin? Amen. Kung ang Panginoong Jesucristo ang puno ng ating pananampalataya, kung ano larawan niya, gayon din ang magiging larawan natin sa muli ng pagparito. Hindi na tayo makakailangan ng tubig na temporary, hindi na tayo makakailangan ng ilaw na babayaran. Dahil tagalangit na tayong lahat, pinaganda na po tayo ng tahanan sa langit, at ang magiging liwanag natin ay yung ating kordero. Tatanglawan tayo ng kanyang kalawalhatian ng pakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. Pakipasa natin sa Book of Revelation para makasigurado tayo. Amen po ba? Ito po isang paghamon ng pananampalataya para sumaganan tayo sa paniniwala at nang nunay makatiyak tayo sa pag-iintay at pagbabantay. Ano man yung sakripisyo natin at pagtitiis natin sa panlilingkod natin, papalitan niya ng di malirit na karangalan at kagalakan, pinagtitiisan natin lahat. Amen po ba tayo ron? Amen. May kahalili yung ating pinagtitiisang lahat. Amen po ba? Amen. Naniniwanagan ba natin yung mga chosen people of God in the name of Jesus in the resurrection, yung mga perfect servant? Tao lang tayo nakikita dito sa sanlibutan, pero pagparito niya, magiging automatic agad, magiging espiritu tayong kalarawan niya. Nararamdaman niyo ba na nahayag na yung kabutihan at kagandahang loob niya sa 7 kontinente sa napakaraming mga bansa at sa lahat ng panig ng sulok ng mundo ito? Ang Panginoong Jesucristo po ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng kapangyarihan, ng papuri at pasasalamat. Sa kalalim-laliman ng tubig ng karagatan at kalalim-laliman ng lupa na tinutungtungan ng ating mga paa, siya ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng kayamanang di malirit. Amen po ba? Amen. Siya ang karapat-dapat na luwalhatiin
lahat ng kanyang ginawang pampalubag loob sa buong mundo, sa 7 kontinente, nasa pangalan ni Jesus, ang tatanggap ng crown o gantimpala na buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Nagagalak po na ipaghiyawan ko sa 7 kontinente, all over the nation and the 7 continents, sa napakaraming mga bansa, ang kanyang kapurihan at karangalan at kapangyarihan magpakailan-kailan pa man. Siya lang po ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng kapurihan. Liban doon, wala na. Sa silong ng mga langit, walang ibang pangalan tayong lalapitan na paniniwalaan, kundi sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. At sa dinami-dami ng mga relihiyon, sa silong ng mga langit, sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ipinapahayag ang kabutihan at kagandahang loob niya magpakailan-kailan pa man. Liban doon, wala nang ibang pangalan pa. Amen po ba? Amen. Bakit taas loob na ipinaghihiyawang ko ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon ang recorded in heaven? Bakit po? Sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, sino man yung umaangkin, hindi karapat-dapat gumamit ng mga propesiya ng mga banal na propeta, kundi ang pinagagamit ng ating Panginoong Jesucristo. Iglesia ng banal na bundok ng Sayon ang karapat-dapat na gumamit ng kahayagan ng kanyang kaluwalhatian na ipaghiyawan sa social media na mayroong mabuting patotoo na ginawa siya na pinaniniwalaan ng kanyang katiwala na pinapahayag sa social media ang mabuting patotoo na nabubuhay ng may pananampalataya na saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay niya mamuli. Dito lang po sa banal na bundok ng Sayon mahahayag ang kanyang walang hanggang karakter, walang hanggang kabutihan, walang hanggang pag-ibig all over the nations in the 7th continent. Sa banal na bundok ng Sayon lang po mahayag dahil ang bundok ng Sayon po ang nakatala sa langit. Amen po ba? Amen. At ang ipinapahayag sa banal na bundok ng Sayon ay yung ginawa ng ating tagapagligtas na sacrifice on the cross. At ang nagpapahayag ng kanyang ginawa na pinagtiisan sa krus, nahayag in the 3rd day na siya espiritu, walang laman, walang mga buto. Nagpapatotoo, saksing tapat yung katiwala niya, na pinapahayag yung kabutihan at kagandahang loob niya sa 7 kontinente, sa napakaraming mga bansa all over the nation in the 7th continent. Amen po ba kayo ron? Amen. Naunawaan po ba natin yung mga gaganap, yung aalala ng patotoo? Merong iniintay na sa pagparito niya sa isang kisap mate, kung mahayag siya sa alapaapi, mahayag din tayong katulad niya na sinabi niya na hindi tayo mapapahayang lahat. Na ang kaharian niya rito tayong mga tupa ang pinapastulan niya. Tayong mga tao ang pinapastulan niya sa paniniwala. Natatawagin niya tayong aking bayan. At tatawagin natin siyang iisang Diyos na tunay natin na mga saksi sa pagkabuhay na magmuli. At hindi na magtuturo ang kanyang kababayan sa kanyang kababayan na sasabihin, kilalanin mo ang Panginoon. Kundi hanggang sa kaliit-liitan at kadakilaan, makikilala ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Dahil iisa lang ang pinatunayan ng Panginoon Diyos nang buhayin siya maguli in the 3rd day. Pinatunayan niya sa lahat ng mga bansa, sa napakaraming bansa, sa 7 kontinente all over the nation and the 7th continent. Amen po ba tayo ron? Amen. O di, iisa lang ang paniniwalaan nating pangalan, iisa lang din ang itinayo niyang kaharian na doon tayo pinapupuntang lahat. Mangyayari na sino mang tumawag sa Panginoong Jesucristo sa banal na bundok na Sayon pinapupuntang lahat. Gaano mang kayaman at gaano mang kalaking bansa sa banal na bundok na Sayon pinapupuntang lahat upang maniwala. Amen po ba? Amen. Nakita niyo yung mga sign sa muli niyang pagparito. Kaya sa lahat ng nakakarinig ng pagpapahayag ng kabutihan ng Panginoong Jesucristo sa buong sanlibutan, dinggin natin mabuti, huwag natin pababayaan. Amen po ba? Amen. Book of Acts chapter 17 verse 31. Dinggin natin mabuti, unawain natin mabuti, at kung maunawaan natin mabuti, ilagap na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta,
At magpatotoo na rin tayo, nasaksi tayo sa pagkabuhay na magmuli upang magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon lahat sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Amen. Darating pa ang panahon na palilipasin niya ang kahangalan ng mga tao sa ilalim ng silong ng mga langit. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya walang sino man po pwedeng magmalaki sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Kung meron man tayong dapat ipagmalaki, ipagmapuri, ang ipagmapuri natin ay yung ating tagapagligtas na si Jesucristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya magmuli. Amen. Amen po ba? Amen. At ano man yung naipon natin sa sanlibutan, ang lahat ng iyan ay pawang walang kabuluhan sa ilan ng sikat ng araw. Naunawaan na natin kung ano katungkulan natin bilang tao, kung bakit tayo naging tao. Luwalhatiin natin, papurihan natin, pagyamanin natin sa karangalan at pag-ibig ang Panginoong Jesucristo. Luwalhatiin natin siya, paghiyawan natin sa social media, yung kabutihan ginawa niya. Amen po ba? Amen. Alam niyo, nakagagalak ipaghiyawan ang kabutihan ginawa ng Panginoong Jesucristo sa isang hamag na katulad ng taong nakikita niyo. Amen po ba? Amen. Kung walang taong katulad niyo na ginamit ay binuka ang aking labi upang ipahayag ang katotohanan, hindi tayo makakatakas sa mga masasamang manggagawa ng sanlibutan. Mahatulan tayo sa muli niyang pagparito. Pero ngayon, wala nang dahilan para hindi tayo maging followers ng Panginoong Jesucristo. Maririnig natin lahat yung tinig niya sa social media in the 7th continent. Araw at gabi, bukas ang pintuan ng banal na bundok ng Zion sa social media. I-google niyo po ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Kung maunawaan na natin, magkaisa tayo ng paniniwalang lahat at maghintay at magbantay at magpuyat sa muli niyang pagparito. Dadatnan tayo mga faithful and wise servant at matatalinong katiwala na itinayong kaharian sa ibabaw ng bato na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, na ang paniniwala natin nagpapatotoo tayo at binuhay siya maguli in the third day. Di po ba yan ang ginawa ng Panginoon Diyos sa bugtong na anak na pinaniniwalaan nating lahat? Nahayag sa laman ang Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya nga, spiritual yung pag-aaralan natin Iginawa tayo ng forever and ever character na aalalahanin natin sa pag-iintay at pagbabantay natin sa muli niyang pagparito Naunawaan po ba natin na may kabuluhan yung pag-iintay at paniniwala na ginawa sa iyo at sa akin? May katiyakan tayo lahat. Kaya sino man yung nakakarinig, hindi nyo mabuti na unawain natin. Kung wala tayong katiyakan doon sa pinanggalingan natin dahil pagkakaligaw natin sa paniniwala panahon na para magdesisyon at tumakas tayo dyan. Magpakalalaki tayo at magpakababae tayo. Lahat naman gusto maligtas Tama po ba? Amen. Huwag kayong papayag na maging alipin tayo habang panahon hanggang kamatayan. Huwag kayong papayag na maging alipin tayo hanggang kamatayan na walang kabulong aral ng sanlibutan. Naririnig niyo katotohanan sa social media na ginawa yung paniniwalaan natin na buhay siya maguli in the third day. Binibigyan tayo ng katiyakan sa pagparito niya. Darating siya sa isang patay, babaguhin tayo na yung may kabulungan, papalitan na walang kabulungan, magiging espiritu rin tayong kalarawan niya. Sinabi niya yan, sinabi niya na hindi tayo mapapahiyang lahat Amen po ba tayo ron? Amen. Kaya, kung paano the greatest priesthood, ang Panginoong Jesucristo, you and me, that is the priesthood din Tayo ang bayang sariling pinili niya, na pag-aari niya, na ginawa niya mga saserdote. Amen po ba? Ipinapahayag natin yung ginawa ng ating tagapagligtas na tumawag sa atin sa madilim na sanlibutan, na batbat na ng kadiliman ng buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ito yung liwanag na tumatanglaw ngayon sa madilim na sanlibutan na magpapalaya sa maraming naligaw sa paniniwala. Ikaw ang bayan ng Panginoong Jesucristo rito, kapatid at kaibigan, unawain natin mabuti, Kung gusto mo maraming malaman, andyan yung access ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion sa social media. I-search nyo rin yung ibang relihiyon. Gawin nyo, mention itong banal na kasulatan.
Gawin nyo, ruler itong banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Gawin yung timber ng paniniwala, ang banal na kasulatan. Lahat ng sasaksit magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Ang Panginoon Diyos po ang nagpapatunay sa kanyang banal na kasulatan na ikaw at ako ang kaharian na itinayo niya. Na may katiyakan na sa pagparito ng ating tagapagligtas kumahayag na sa alabate, mahayag na rin mahayag na rin tayo katulad niya. Agree kayo ron, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. O, di sapagkat Christianity natin, tayo yung talagang tunay na Kristiyano na mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Ang tunay na Kristiyano, saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? That is Kristiyano, Christian. Pagka hindi nagpapatotoo, peking Christian yan. Amen po ba? Ang genuine Christian, nagpapatotoo sa ginawa ng ating tagapagligtas. Saksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Ipinag-ihiyawan sa social media sa 7 kontinente, sa napakaraming mga bansa na walang takot. Pinag-ihiyawan yung ginawa ng ating tagapagligtas ng may katapangan upang pakinabangan at magising sa pagkakaalipin ng kasalanan ng paniniwala ang marami. Amen po ba? Amen. Tanggapin natin na naalipin tayo ng kasalanan buhat sa pasimula pa lang. Wala naman tayong magiging duda dahil buhat sa pasimula nang tuksohin ni Satanas si Eva. Si Eva ang ginamit na instrumento upang kalatan ng lupa ng lahat ng mga tao. Amen po ba? Meron kayo magiging question doon? Bulay-bulayan natin kung saan tayo nanggaling na lahi. Si Eva ang ina ng lahat ng nabubuhay pagdating sa tao. Amen po ba? Kaya tinawag siyang Eva. Nagigets po ba natin, naunawaan natin yung pinagtitiisan natin sa pag-iintay natin, yung nabubuhay tayo ng may pananampalataya. May katiyakan tayo sa pag-iintay natin sa pagparito niya. Kaya tayo nagpupulong, meron tayong pinaniniwalaan sa pagpupulong natin. May hula ng mga banal na propeta na sinaksihan at pinagtibay ng mga banal na apostol ng Kordero, ang 12 haligi ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Meron pong subaksi doon sa pinaniniwalaan natin na tupad na hula. Ano? Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Yung mga genuine churches, mayroong pangunang utos ng Panginoon Diyos na mayroong patotoo ni Jesus. Kaya binabata tayo ni Satanas ngayon. Bakit po tayo binabata ni Satanas? Kasi si Satanas, alam na ni Satanas na ikukulong siya. Naunawaan po ba natin kung bakit binabata tayo ni Satanas? Kung pwede bang batahin ni Satanas yung mga ministro niyang Satanas din? Pwede bang palayasin ni Beelzebub yung katulad ng Beelzebub? O di ba, makapangyarihan, isang Diyos na tunay, makikibaka lang upang sila sawatain ngayon sa kasinungalingan ng pangangaral. Nakukuha po natin. Kaya binabata tayo ni Satanas. Pero ako naniniwala by faith, in the name of Jesus in the resurrection, hindi niya kayang pigilin dahil 1,000 years ago, napailalim na siya sa kapangyarihan ng katwiran ng tagapagligtas. Amen po ba kayo ron? Amen. Kaya makapangyarihan ang pagkabuhay niya mag-uli, kumailalim na si Satanas sa katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng kahariang nakatayo, mawawakasan pa yan, magsisilibayan. Ang tao, lumilipas. Pero yung nilalang niyang iglesia, forever and ever na dahil mga spirit na yan, nakikita nyo ng tao na ipinapahayag yung katotohanan sa social media. Amen po ba tayo ron? Amen. Talaga ho, mystery itong ipinapahayag sa social media, mahiwaga. Kaya pilitin natin unawain itong narinig nyo sa social media upang tayo magkaroon ng crown sa pag-iintay natin at sa maraming pinagtitiisan natin talagang meron talagang katunayan at pag-asa yung lahat ng pinagsasakripisyo natin na ang kahalingin ng pinagtitiisan natin karangalan din malirip magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung pinapahayag ko sa social media, ginawa ng ating tagapagligtas. Nagdusa siya
hanggang kamatayan. Inilibing siya. In the third day, binuhay na siya maguli hanggang sa muli niyang pagparito yung pag-iintay natin. No? Ginawa niya yung paniniwalaan natin lahat. Amen po ba? Amen. Kaya po, sino man yung nakakarinig, tayo mag-desisyon ngayon. Kaya sabi ko kanina, huwag tayo maglakas-lakasan ng loob ngayon. Kahit malakas tayo ngayon, kung ito'y pababayaan nyo, walang tayo ng pag-asa. Amen po ba? Ang tao sa maghapon, mararamdaman mo, malakas ka. Pabago-bago na ang klima ng nararamdaman ng tao. Huwag tayong papayag na kung kailan tayo mamamatay, tsaka tayo mananampalataya. Amen po ba tayo ron? Hanggat malakas tayo, itiwala na natin yung ating pananampalataya sa ating tagapagligtas na sa Yesu Cristo. Ano po? Ito po, babasahin ko sa inyo yung Book of Acts chapter 17. Ito yung mga application ng mga banal na apostol ng Cordero na ginawa silang katiwala ng mabuting balita na pinangaral, at tayo naman yung mga nalalabing tagapagmana na sinasabing mga nalalabing na mga remnant ngayon na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Sapagkat siya nagtakda ng isang araw na sa kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaki kanyang itinalaga, ito pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya buhayin niya maguli sa mga patay. Tingnan niyo po, mismo ang Panginoon Diyos ang nagpatunay dito sa lahat ng mga tao sa maraming mga bansa ng buhay maguli yung ating tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen po ba? Amen. Kaya po, ingatan natin, yung nadidinig natin sa social media na huwag natin tatanggihan yung nagpapahayag sa social media. Tatanggihan din tayo ng Panginoong Yesu Cristo pag tinanggihan nyo ito. Wala pong bayad ito, kundi sa social media po ito, transparent. Ano po? Amen po ba? Amen. Buksan niyo yung banal na kasulatan niyo sa aklat ng Hebreo na tayo ang iginawa ng chapter 8 verse 10. Tayo ang iginawa niya ng pakikipagtipan sa panahon ng kawakasan sa mga itinalaga niya sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito, at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan at ang bawat isa sa kanyang kapatid na sabihin, kilalanin ninyo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa kaliliitan hanggang sa kadakilaan sa kanila. Sapagkat ako'y magiging mahabagi sa kanilang kaliguan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. Naliwanagan po natin, hindi na magtuturo ang marami sa kanyang kababayan. O, naunawa na natin through social media, madidinig natin. Siya nagpapastol sa ating lahat ngayon. Siya nagtuturo sa ating lahat ngayon. Amen po ba? Amen. Bagamat hindi na natin siya nakikita, nararamdaman niyo yung kapangyarihan ng salita niya na i-deliver ko sa social media. Hanggang ngayon, nagtuturo siya sa ating lahat ngayon. Amen po ba? Nakilala niyo na yung tunay na pastor ng kanyang kawan na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yung binili ng sariling dugo, yung kawan, nagpapatotoo yung kawan sa bumili ng sariling dugo sa kanyang kawan. Tinubos yung kawan ng sarili niyang buhay. Amen po ba? Amen. Nagpapatotoo yung pinagtutubos niya sa ilalim ng kasalanan ng sanlibutan. Naunawaan po ba natin yung pagkakakilala sa banal na bundok na Sayon na may mabuting patotoo na ginawa ang Panginoong Jesucristo upang yung kanyang pangalan ay mamalagi magpakailan-kailan pa man sa bawat iniimbitahan na naniniwala sa pagkabuhay niya magmuli. Makikilala yung kanyang kaharian, yung kanyang banal na bayan, yung iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Meron siyang ginawang mabuting patotoo na pinaniniwalaan na makikilala sa pangalan niya yung iglesia ng banal na bundok ng Sayon dahil kalipunan ito ng mga mananampalataya, delegasyon ng Panginoong Jesucristo na pinagtutubo sa ilalim ng sumpa ng kasalanan ng aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo na yung katangian ng bundok ng Sayon na tinatayuan ng Cordero na saksi sa pagkabuhay na magmuli. Ang pagkilala sa Panginoong Jesucristo ay Espiritu, walang laman, walang mga buto.
Kaya nagpapatotoo, nangyari yung patotoo na ginawa na nasulat sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Wala siyang ginawa. May masusulat ba yung mga banal na apostol sa banal na kasulatan? Nagigets po natin. Walang sinabi ang Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, walang matutupad na huna. May tinawag siyang 12 apostol ng Kordero upang gamitin niya na magpatotoo sa lahat ng mga bagay na nakita ng 12 apostol ng Kordero at isinulat pa yung lahat ng nakita na ginawa ng Panginoong Kristo, isinulat ng mga apostol ng Kordero, yung pinaniniwalaan natin at pinapahayag sa social media. Klaro po ba? Kung hindi niya ginawa, walang masusulat, walang magiging Bible, walang magiging Ark of Covenant. Amen po ba? Amen. Kilala niyo nakilala niyo na yung the greatest Master of Doctorate? Nakilala niyo ba? Yung Master of Doctorate, yung Doctor of Doctor sa spiritual na paniniwala. Nakilala niyo na yung author na gumawa ng everlasting character na ito yung binubulay-bulay natin na ipinapahayag ko sa social media na naririnig nyo. So kung kilala nyo na yung Master of Divinity, yung Master of Divinity, yung Master of Doctors ang gumawa ng everlasting character na yan yung module na ipinagkatiwala sa atin, ay papahayag natin yung ginawa ng Master of Divinity. Amen po ba? The principal of our faith, Jesus Christ, is the principal of our faith. Naunawahan po natin. Amen. O di tayo mga estudyante niya, tayo disipulo niya. Amen po ba kayo? Amen. Napakadakila ng pag-ibig ng Panginoong Kristo sa buong mundo, sa 7 kontinente, sa napakaraming mga bansa. Naramdaman niyo ba na bilang taong katulad niyo, nakatayo ako sa harapan niyo, binubungan niya yung labi ko sa pamamagitan ng propesya ng mga banal na propeta at pinagtibay at pinatotohanan ng mga banal na apostol, yung nasulat sa banal na kasulatan na sinaksihan ng mga banal na apostol ng Kordero. Amen po ba? Jesus Christ is the Master of Divinity. Jesus Christ is the Master of Doctors of our faith. Amen po ba? Amen. Kung meron mang masamang manggagawa, kung sasabihin ng Master of Doctorate, dapat si Jesus ang nagbigay ng character dun sa nagpapakilalang Master of Doctorate. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. That is the Master of Doctorate. Do you believe the Word of God in the name of Jesus in the resurrection? People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Kaya mananagot ngayon yung mga mandarayang nangunguha ng karangalan ng may karangalan na ang karangalan ng Panginoong Jesucristo forever and ever yung karangalan ng ating Panginoong Jesucristo, no? Forever crown yan eh. Sa pagparito niya, siya may dala-dala ng gantimpalang tatanggapin natin lahat. Who is the principal of our faith? Jesus Christ is the principal of our faith. Di ba siya gumawa ng everlasting character na tutuparin natin bawat isa at mabubuhay tayo ng may pananampalataya, na gumawa siya ng mabuting patotoo, na ipapahayag natin yung ginawa niya, na pinatunayan yung ginawa niya na yan. Amen po ba? Amen. Sino ka at sino ang Panginoong Jesucristo? Lahat ng sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta ay magaganap sa panahon ng kawakasan. Kaya po, panahon na para managot yung mga naparito, mga sumira ng banal na kasulatan sa panahon ng kawakasan. At dyan lang po kami sa YouTube. Nakikita niyo yung data ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion dyan. Kaya tanggapin natin kung ano man yung naging kasalanan natin, dahil ito na yung katotohanan na talagang itinutuwid tayo sa maling kinamulatan ng paniniwala natin lahat. Amen po ba? Nakakaramdam ba kayo ng gala? Kaya tayo itinutuwid. Dahil affected tayo lahat ng mga maling paniniwala. Amen po ba? Amen. Kung hindi isinukoy bugtong na anak, hindi tayo matutuwid.
Magpasalamat tayo sa Panginoong Jesucristo nung isinugo siya. Walang hanggan yung kanyang kabutihan at walang hanggan yung kanyang habag at awa sa lahat ng mga tao sa 7 kontinente sa buong mundo. Ayaw niyang mapahamak ang mga tao sa muli niyang pagparito dahil sa pagparito niya. That is the sign of end of the world. Naniniwala ka ron, kapatid at kaibigan. Huwag ka masyadong mapaniwalain dyan sa mga social media. Maraming hula-hula. Isa lang ang paniniwalaan natin hula na nangyari na nasulat sa banal na kasulatan. Ang pinagtibay at pinatutuhanan ng mga banal na apostol sa mga nalalabi. Nagaganap nito. Sa mga nalalabing katulad ko na ikaw ang kasama ko nito na magkakaisa tayo sa katotohanan ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo lang po ang kauwian ng lahat na magkaisa tayo sa paniniwala ng katotohanan. Dahil sa silong ng mga langit, sa pangalan ng Jesucristo lang po nangyari lahat yung katotohanan na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Ano po sabi niya? Nadinig niyo po ba na hindi na magtuturo yung kanyang kababayan sa kanyang kababayan na sasabihin, kilalanin mo ang Panginoong Jesucristo? Kundi makikilala siya sa kaliit-liitan hanggang sa kadakilaan. Amen po ba? Amen. Iuukit sa puso natin, no? Susulat sa isip natin, di mawawalay sa labi natin yung katuwiran ng patotoo. Turo na rin natin sa mga anak at apo natin yung patotoo na pinaniwalaan natin na nakalaya tayo sa ilalim ng sumpa ng kasalanan ng sanlibutan. At hindi na inaalala yung kasamaan at kasalanan natin nagawa pagdating sa laman. Amen po ba? Kundi sa paniniwala tayo pinasakdal. Sa paniniwala tayo ihaharap na walang duwis at kapintasan. Amen po ba? Amen. Ano po ba ang sa atin pagdating kay Apostol Juan? At malapit na po ako magtapos. Ang sabi kay Apostol Juan, lahat ng pinahira ng banal na katwiran na saksi sa pagkabuhay na maguli, hindi na tayo pwedeng turuan ng mga paparito na gagamitin yung pangalan niya sa pangangaral at pakikinabang sa mga bagay na nakikita. Amen po ba? Amen. Bakit mayroong babala sa ating ganon? Ang Panginoong Jesucristo po ang nag-alay ng buhay sa kanyang mga tupa. Kaya ang Panginoong Jesucristo lang ang pag-aalaya natin ng paniniwala ng tapat na huwag na tayong maniniwala sa iba pang mga nangangaral ng matatamis ang kanilang mga labi pero malayo sa katotohanan at kaharian ang kanilang mga puso. Amen po ba? Amen. Nakuha niyo na kung bakit tayo pinapaalalahanan. Hindi na tayo pwedeng turuan ng iba pang lilitaw na mga ngaral na gagamitin yung pangalan ng Panginoong Jesucristo. Gumawa na siya ng mabuting patotoo na paniniwalaan natin upang tayo mga naligawin, ma-restore na at magising na sa paniniwala. Amen po ba? Nararamdaman natin na minumulat na tayo sa paniniwala ngayon. Na dati tayong mga naalipin ng mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala. Nakunawa natin na kaya siya isinubo, siya na nga magbubukas ng diwa ng alaala natin lahat ngayon. Ilan man ang tawagin niya, nakakaisa tayo ng paniniwala at suporta sa katotohanan ng mga saksi tayo sa pagkabuhay ng magmuli. Ano po sabi ko kay Apostol Pedro? Tayo ang bayan niyang sariling pinili na pag-aari ng mga saserdote na ipinapahayag natin sa malilim na dahon ng sanlibutan yung karangalan ng tumawag sa atin. Amen po ba? Upang imulat yung mga kapatid natin sa paniniwala na nabiktima rin ng walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Maliwanag po ba? Nagigess nyo po yung paglilingkod, may iniintay. May iniintay na katiyakan na kung pagparito ng ating tagapagligtas na humirang at tumawag at nag-imbita sa atin may inaasahan tayo na sinabi niya na kung mahayag na siya, mahayag na rin tayong kalarawan niya. Amen po ba tayo ron? Amen. Maliwanag po ba sa atin? Yung napakinggan nyo sa social media. O, di nangyari yung sinabi kay Propeta Ezekiel na maraming naparito mga huwad na manggagawa. Kukunin din ng Panginoong Jesucristo yung mga dinaya nila. Palalakasin ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala. Yung dating gutom bubusugin ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala. Nauuhaw hindi na mauuhaw sa paniniwala. Mapapatira na yung kauhawan. Amen po ba? Amen. Ang sabi dito sa Revelation chapter 22, verse 7, at narito ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito.
Naunawaan niyo po yung sinabi, yung nag-imbita sa atin, sabi niya, ako'y madali ng paparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. So, ang Panginoong Jesucristo po ang katuparan ng hula ng aklat na ito. Maliwanag po ba sa inyo? Amen. Kaya po magkaroon tayo ng takot ngayon at desisyon na ilagat na natin yung ating paniniwala sa hula ng mga banal na propeta o isang paghamon. Kung kayo'y nagdududa pa, mag-aral na tayo. Ngayon, para mabilis natin makapi, mag-gets, ano? I-download natin yung Bible natin sa gadget natin. I-search yung Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Pinatunayan na po ng Google ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion ay mga delegasyon na pinapastulan o pinapastulan ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Para maalis na yung ano natin, yung duda. Amen po ba? Hinahamon kita, kapatid at kaibigan. Kung talagang matalino ka, search mo yung Bible mo. Ang gamit namin Bible, King James Version International. Download mo yung Bible mo sa gadget mo. Search mo ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Saan mo hanapin yung pagpapatunay? Sa website, sa dictionary ng ginawa ng tao? O ito yung spiritual dictionary na ginawa ng Panginoon Diyos? Dito mo patunayan. Amen po ba? Para ma-check natin, para no, maalis yung pangamba natin, ano? Talagang minumulot tayo sa paniniwala upang makacheck na tayo sa paghihintay na meron tayong katiyakan na sa pagparito niya, hindi tayo mapapahiyang lahat eh. Dito lang po sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, matidinig niyo yung pangangaral na matuwid sa sikat ng araw, na maliwanag na ang bundok ng Zion ay kalipunan ng mga mananampalatayang tao na pinapastolan ng Panginoong Jesucristo, na ipinakilala ko sa inyo yung tunay na pastor ng mga tupa na nag-alay ng buhay sa kanyang sariling mga tupa. Amen po ba? Nakatala na tayong lahat sa langit. Nabubuhay lang tayo rito sa pisikal, sa pag-iintay na nabubuhay ng may pananampalataya. Nasa isang kisap mata, pagparito niya, magiging espiritu rin tayong kalarawan niya. Maging tapat po tayong lahat sa pag-iintay at pagbabantay. Magtiis tayo sa maraming mga troubles and trials and sufferings na darating sa sanglibutan. Hindi maginit na kagalakan ang karangalang darating sa atin sa muli niyang pagparito. Maraming pong salamat sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng mga followers at magiging participant ng ang Panginoong Jesucristo na magpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Maraming pong salamat sa lahat ng mga viewers ng Panginoong Jesucristo. Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli na nag-iintay at nagbabantay at nag-aayag ng kabutihan at kagandahang loob niya magpakailan-kailan pa man sa 7 kontinente sa napakaraming mga bansa. God bless people of Zion nationwide, worldwide. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus, in the resurrection. To God be the glory. Maraming salamat. Amen, amen, amen. Ating patuloy na naririnig mga kapatid at mga kaibigan kung paano ang Panginoon ay kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin at ng bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon, purihin ang kanyang dakilang kalooban sapagkat nang tayo gibain buhat sa ating pasimulang aral na kinagis na sa sanglibutan ito, tayo naman ay muli rin niyang itinindig upang magsipamuhay na tayo ng naayon sa kanyang dakila at banal na kalooban. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, kaya't patuloy tayong magpasalamat, purihin natin ang ating Panginoon Diyos, patuloy natin ipahayag sa buong mundo ang pinanggagalingan ng mabuting balita. Sa banal na bayang hirang, ipahayag natin mga kapatid, sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya, sinasamba, inawi na siya
Patuloy tayong magsidalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na puspos ng pag-ibig, ng kahabagan, ng awa, ng kaluwalhatian. Tunay nga, Panginoon, na patuloy kami nagagalak na itaas sa iyo ang aming pagpupuri at pagliwalhati sa iyong dakong kabanal-banalan. Salamat, Panginoon, sapagkat bilang iyong mga hirang na tinawag sa panahon ng katapusan ng sanlibutan. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy mong sinasagip ang lahat ng mga mananampalataya sa pagkakaalipin sa pasimulang aral na aming kinagisnan at patuloy pa kami inihahatid sa daan ng katotohanan upang kami lahat ay magsipamuhay na ng nakayon sa iyong takinang kapilan. Salamat, Panginoon, sapagkat giniba mo sa aming puso isipan ang mga pasimulang aral na aming kinabulatan. At ngayon, napakadakilang bagay na muli mong itinindig ang iyong bayan upang magsipamuhay ayon sa katwiran na aming sinaksihan sa pamamagitan ng pagkabuhay na mabuli ng aming Panginoon Yesu Cristo. Amen. Salamat, Panginoon, nagagalak na aming bayan ay patuloy mong pinagtitibay, patuloy mong pinalalakas, patuloy mong sinasamahan upang maisapamuhay namin ang iyong katwiran at datnan kami ng aming Panginoon Yesu Cristo na isang maluwalhating bayan na patuloy na tumutupad ng iyong dakilang kalooban. Purihin ka, Panginoon, sa inyong banal na lugtuhan sa sangkalangitan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon ng aming lubos, tayong lahat ng magkakapatid ay magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.